Yung sa verse 18 hanggang sa 38, sinasabi niya ang lahat ng bagay na narito na nakasulat sa verse 18 hanggang sa 39 ay sinasabi niya, kumbinsido talaga ako. I am persuaded. Verse 18, I recall. Akin talagang pinapalagay ng lahat ng mga bagay na ito ang kanyang sinasabi. I am persuaded, and 38. Ang gusto ko ni Apostol Pablo rito para mahawakan na po nating mabuti ang nilalaman nito mga verses na ito. Ang nais po ni Apostol Pablo, yung objective po ni Apostol Pablo rito, ay kung paano ito si Apostol Pablo ay kumbinsido sa mga bagay-bagay, ay nais niya ang mga mananampalataya, hindi lamang sa mga taga-Roma, kundi lahat ng mga mananampalataya sa mga panahon na yan. At isama na rin natin yung panahon ito na ang lahat ng mananampalataya, kung paano si Apostol Pablo ay kumbinsido sa mga bagay ng sa Diyos, ay nais niyang sila man sa panahon na iyon at maging sa panahon natin ito ay makumbinsi natin ang ating sarili sa mga katotohanan ng Diyos. Alam naman natin na hindi lamang ang Diyos ay nais niya maligtas tayo, kundi ang nais ng Diyos ay makaalam tayo ng katotohanan ng Diyos. Hindi lamang tayo na ang nais ng Diyos ay maligtas, kundi ang nais niya ay lahat ng tao ay makaalam sa katotohanan. Kaya naman masasabi ko po sa inyo na sinasabi ni Apostol Pablo sa Romans, ang kanyang nais dito sa mga mananampalataya sa palibot ng bansang Israel ay makumbinsi nawa ng bawat isa ang kanilang sarili sa mga katotohanan ng Diyos. Ang layunin ni Apostol Pablo ay hinihikayat niya na ang mga mananampalataya ay makumbinsi niya ang kanyang sarili sa mga katotohanan ng Diyos. Dahil sa totoo po, mga kapatid, maraming mga mananampalataya sa panahon na yon at maging sa panahon ito ay hindi niya kayang kumbinsihin ang kanyang sarili sa mga katotohanan ng Diyos na nakaugnay sa kanilang buhay bilang sa mananampalataya, nakaugnay sa kanilang kung anong uring paglilingkod meron sila sa Panginoon. Huwag niyo pong kalilimutan na si Apostol Pablo ay sapat na ang kanyang panahon. Napakarami ng panahon. Napakarami ng mga pangyayari sa kanyang buhay. Kaya meron siyang sapat na lakas loob na kumbinsihin ang mga mananampalataya, na kumbinsihin na nila ang kanilang mga sarili sa mga katotohanan ng Diyos. Kung patungkol po sa Diyos, mahirap kumbinsihin ang sarili natin. Yan ang isa sa mga mahihirap na parte sa ating buhay, na kumbinsihin natin ang ating sarili tungkol sa mga bagay ng sa Diyos. Ang dami nating mga magagandang reasons kung bakit hindi natin makumbinsi ang ating sarili sa mga katotohanan ng Diyos. Kumbinsihin natin ang ating sarili sa mga katotohanan ng Diyos. Ang gusto ni Apostol Pablo. Ngunit ito nga sinasabi ko, napakahirap gawin ng isang tao ang kumbinsihin niya ang kanyang sarili sa mga katotohanan ng Diyos. Lalo na't nakaugnay ito sa kanilang buhay bilang isang mananampalataya. Lalo na't pagka ito'y nakaugnay sa kanilang mga pananagutang espiritual. Napakahirap. Alam niyo ang buong daigdig, buong pwersa. Alam niyo ang buong daigdig, pilit na kinukumbinsi ang mga tao para mamuhay at sundin ang daigdig. Para ilayo ang mga tao doon sa katotohanan. At napakadali ang mga mananampalataya na makumbinsi ng daigdig. Ang daigdig ay may lakas, may paraan para kumbinsihin ang mga mananampalataya, para mamuhay silang parang walang Diyos. Kaya sinasabi na Apostol Pablo, huwag sumang-ayon nawa ang mga mananampalataya sa Roma. Huwag sumang-ayon sa daigdig, kundi mag-iba ang kanilang mga pag-iisip. Alamin ang mga ganap na kalooban ng Diyos sa kanilang buhay. Nandiyan po dyan sa Roma chapter 12, bago nagtapos sa Apostol Pablo. At sa panahon ito, brother, ulitin ko po, bihira lamang sa mga mananampalataya ngayon ang kumbinsido sa mga katotohanan ng Diyos. Ngunit ito ang nais ng Diyos, na makumbinsi natin ang ating sarili sa mga katotohanan ng Diyos.
At napakadali nga ang mga mananampalataya ngayon na makumbinsi ng daigdig. Tignan mo ang kanyang pananamit. Tignan mo ang kanyang pananalita. Tignan mo ang kanyang mga galaw. Galaw ng mga taong hindi ligtas. Dahil napakahihirap talagang gawin ang kumbinsihin natin ang ating sarili tungkol sa mga bagay na sa Diyos. Kaya narito ang mga bahagi ng kasulatan. Ang buod nito ay kumbinsihin natin ang ating sarili sa mga katotohanan ng Diyos. Lalo na po pagka ang mga bagay ay may ugnayan sa salapi. Napakahirap na natin kumbinsihin ang ating sarili. Ngunit, tignan ninyo, ano bang mayroon dito pagka nakumbinsi natin ang ating sarili sa mga katotohanan ng Diyos? Malaki ba ang may tutulong ito sa ating buhay? At kung minsan nga, kahit alam nating totoo at malaking pakinabang meron tayo sa mga katotohanan ng Diyos, ay nagpupumiglas tayo. Talagang ayaw natin. Ang gusto natin ay huwag tayong magdesisyon doon sa mga bagay sa Diyos. Ang desisyon natin na napakatibay ay gawin natin ang ating mga sarili. Walang nakakapigil sa atin. Maging ang Diyos, hindi niya kayang pigilan tayo. Maging si Satanas. Basta ang sundin natin, kumbinsido tayo na gawin ang takbo ng daigdig. Ngunit nagpupumilit ang Diyos, ang mga lingkod ng Diyos. Napakaraming bahagi ng kasulatan na nagbibigay ng paraan para makumbinsi niya tayo doon sa katotohanan ng Diyos. Kumbinsihin natin ang ating sarili sa mga katotohanan ng Diyos. At pagka nakumbinsi natin ang ating sarili, mga kapatid, masasabi po natin, marami tayong masasabi tungkol sa mga katotohanan na nakaugnay sa ating pagiging isang mananampalataya. Katulad ng sinasabi ni Apostol Pablo. Tignan nyo, mabasahin ko yung mga bagay-bagay na kung saan dito natin kumbinsihin ang ating sarili na nakaugnay. Mabasahin ko lamang po sa isang bahaging ito ng kasulatan ng chapter 8 ng Romans. Verse 28, at alam natin, and we know that all things work together. Pakinggan nyo yung all things. Like, and we know all things. Alam natin ang mga bagay-bagay na ito. Pagdating mo sa 37, 9, and all these things. Sa 37, nakasulat ulit, 9 and all these things. May mga bagay dito. At tulad doon sa 28, and all things. Na in all these things, ang sinasabi ng Apostol Pablo. Pagka pinuntahan natin ang 31, meron siyang binabanggit. What shall we then say to these things? What shall we then? Ano ngayon ang masasabi natin sa mga bagay na ito? Ang sinasabi ng Apostol Pablo tungkol sa mga bagay na ito ay, ito yung mga bagay na dapat natin sa kayunan na katotohanan na nasa Diyos. Na kahit anong anggulong tignan natin ay pakinabang talaga natin. Ngunit ulitin ko, kahit alam natin ang mga katotohanan ito, kahit alam natin na kahit anong anggulo tignan natin ay pakinabang natin, hindi natin talaga hinihikayat ang ating sarili na sumang-ayon sa mga bagay na ito. Hindi katulad ni Apostol Pablo ang sinasabi niya ay persuaded. Ako'y talagang sumasang-ayon. Ako'y talagang nahihikayat sa mga bagay na ito. At pagka nahikayat natin ang ating sarili, pagka nahimok natin ang ating sarili, masasabi niyo ang mga bagay na ito na katulad na sinasabi ni Apostol Pablo. Verse 18. For I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. Pagka kumbinsido ka talaga sa mga katotohanan ng Diyos, masasabi natin na ang lahat ng kahirapan dito sa daigdig ay hindi kayang tumbasan yung kalulhatian na darating pagdating ng panahon sa atin. May kalulhatian na tatanggapin ng bawat mananampalataya sa Diyos.
At pagka nakumbinsi mo ang iyong sarili, masasabi mong malinaw at napakatibay na sinasabi mo walang kahirapan dito sa daigdig. Walang maikukumparang kahirapan doon sa kalulhatian na tatanggapin natin pagdating ng araw. Hindi natin alam na doon sa bandaron ng mga panahon ay mayroon tayong tatanggaping kalulhatian. Ang tinatakbo ngayon ng maraming mga tao kasama ang mga ligtas na tao ay ang ngayon. Yung tatanggapin nilang kalulhatian ngayon. Kaya kahit kung ano ang kanilang ginagawa, ang sentro ay malulhati sila. Pagka naggitara ka, ang lulhati sa'yo. Pagka kumanta ka ng green grass o kalulhatian ang gusto mo. Pagka nagdamit ka, naglakad ka ng medyo mahaba, dapat maraming tao ang makatingin. Pagka sinabit mo ito, dapat makita ng lahat. Pagka sinabit mo ito, dapat talagang adala ko mga dito sa balik at yung mga gamit ba na ikirutan na naging ganang kadaan mo kaya ayan mo mabaliktad ka. Kung ang nais natin ay lahat, walang mangyayari. Merong kalwalhatian na darating sa atin. At ang gusto na Apostol Pablo, pagka nakumbinsi natin ang ating sarili sa katotohanan ng Diyos, masasabi natin na hindi kayang tumbasan yung hirap ngayon sa paglilingkod natin sa Diyos. May darating na kalwalhatian na yun. Ang gusto na Apostol Pablo, ang Diyos higit sa lahat, hindi tayo nakafocus doon. Kahit nararanasan natin, kahit nakikita natin ang mga masasakit na pangyayari dito sa daigdig. Ang dapat tignan natin ay ang kalwalhatian na darating sa atin. Wala yan sa isip ng mga kanyang utak. Walang laman noon. Hindi yun ang laman. Ang laman noon, cellphone. 2 o'clock, 3 o'clock, nagbubukas na yan. Baka hindi pa nagkulo siya. Yan ang laman ng mga isip ng mga mananampalataya ngayon. Wala sa isip nila na may darating na kalwalhatian na matatanggap ang mga mananampalataya. Nag-hanas ka man, brad. Nag-self mo na tamaman. Awan maobra, brad. Sabot ka at nag-maobra. May mo nang naawat. Nag-hanas ka man, brad. Nagbalabal ka. Tutulog self mo. Awan maobra, brad. Sabot ka, bro. Nagado mo, brad. Kurang pa iti biyag mo. Ano makalpas ka iti ubraon. Diba? Kurang ang buhay. Kurang ang tao sa mga gawain sa araw-araw. Ang masasabi natin, hindi talaga yung isip natin doon sa kalwalhatian na pagdating ng araw ay tatanggapin natin. Buti nga ang lakat ng nilang, tignan nyo kakalaga ito. Binuksan ni Apostol Pablo ang kanilang kaisipan doon sa kahalagahan ng kalwalhatian na darating na hindi kayang tumbasan ng hirap na ating mararanasan. That we read in verse 18, "For I recall that the sufferings of this present time are not worthy to compare with the glory shall be revealed in us." At ang sinasabi niya, ang lahat ng nilalang ay naghihintay doon sa kalwalhatian na darating sa atin. Pero mo, lahat ng nilalang naghihintay doon sa kalwalhatian na darating sa atin. Eh tayo, na tayo dapat ang malululhati at tatanggapin natin ang kalwalhatian, hindi ganun yung expectation natin. Napakalayo ang ating expectation. Kailangan till 2030, mayaman na ako. Kailangan sa mga taon na darating yan, maganda na ang buhok ko, maganda na ang ating makuko, maganda na ang ating mga siko, hindi na maitim. Yan ang mga tinatakbo natin. Pero sinasabi, lahat ng nila for the earnest expectation of the Creator waited for the manifestation of the Son of God. Ang kalwalhatian na yan ang pag-ahayag ng Diyos sa mga anak ng Diyos, naghihintay lahat ng mga nilalang. Kung naghihintay lahat ng mga nilalang, bakit hindi natin ito inihintay? Bakit wala sa isip natin yung kalwalhatian na darating na ito? Ang iniisip natin yun ay yung hirap natin. Hindi tayo nahirap. Punta kayo sa Mactan. Makikita niyo kung gaano tayo kapalad dito.
At ang sinasabi niya rito sa verse 21, because the Creator itself also be delivered from the bondage of corruption into the glorious liberty of the children of God. Sapagkat alam nila na pagka tayo ay nilalhati ng Diyos pagdating ng araw, ang lahat ng nilalang ay makakalaya na rin doon sa kabulukan. Kaya hinihintay ito lahat ng mga nilalang, yung kalwalhatian na darating sa atin. Kung sila naghihintay, inaasahan nila ito, bakit hindi natin ito hinihintay nang may katsagaan at mayroong ang kaisipan natin ay ready. Nakumbinsin na natin ang ating sarili sa mga katotohanan ng Diyos. Pagka nakumbinsin natin ang ating mga sarili, masasabi natin ang mga kahirapang ito ay walang silbi. Mayroon akong tatanggapin kalulhatian pagdating ng araw at hindi kayang tumbasan ng mga hirap na ito na aking nararanasan. Alimbawaan na lamang ko kayo, brethren. Kung, yung sabi niya, yung sufferings natin, at katulad, nakalakip yung paghihirap natin kay Kristo Jesus. Ano man yung hirap na yan ay hindi pwedeng itumbas. Naghihirap pa kayo? Ito yung, baka ang hirap nyo na yan ay sa pamilya natin. Dahil may problema lamang kayo sa inyong mga pamilya, sa inyong mga kapitbahay. Hindi sufferings yan. Yung nakaugnay doon sa ating mga paglilingkod at pagsamba sa Diyos. Yun ang tinatawag niya mga kahirapan kay Kristo Jesus. Meron ba kayong bayarin na nakaugnay sa paglilingkod niya sa Diyos? Yan ang mga hirap kay Kristo Jesus. Kung ito yung bayarin lamang niyo ay nadiki, natin kinalaing tayo maglatang ang mga anak, nagkaawan mo din, ang mga kasali adya yun. No, tayo ay naghihirap sa pinansyal dahil doon sa mga paglilingkod natin. Katanggap-tanggap ito sa Diyos. Kung tayo ay may mga karamdaman dahil sa ating mga paglilingkod kay Kristo, ito yung hindi kayang tumbasan pa rin ang kalulhatian na tatanggapin natin pagdating ng araw. Napapagod ba kayo doon sa inyong mga paglilingkod sa Diyos? Ang mga ito ay hindi kayang tumbasan doon sa tatanggapin natin pagdating ng araw. Nalalagay ba sa panganib ang ating buhay sa ating mga paglilingkod? Ang mga paghihirap na yan ay hindi kayang tumbasan doon sa kalulhatian na naghihintay sa atin. Sinasabi po ito ng Apostol Pablo nang may kalinawan na kailangan ng bawat isa sa atin makumbinsin natin ang ating sarili. Dali ko na rin mo makumbinsin tayo may agimo mo na nagliga. Nagliga. May kahirapan dahil alam mo, makakarinig ka na naman ng medyo masakit mo sa salita ng Diyos. Kaya sinasabi natin minsan, injaktol, alaman mo ni pastor, basta makangaga, hindi ka alaman mo. Ito bumaba ako, subul-sil-sil. Ilada pa papananahan na lang kahit niya maalamalo. Ama, naglumulumong lumakad. O sige lang ta. Nuhan nyo kaya, hindi mailandag iti Diyos. Ang kayo umay ti kapilya. Na dito kapilya, linisin na kayo iti Diyos. Kahit mo talaga mapangka-impyerno, ragrag sa akin ni Jai. Ang ka umay ti kapilya, tanong mapangka ti kapilya, isuro iti Diyos, kung kasano ka maglangan na santuan. Tapos niya ni Jai. Anak kasuruan iti Diyos dito. Gagamit ti datos. Iti kaya iti Diyos. Suruan na tayong adaywan tayo iti datos. Kaya nagaramid tayo kinasayaan. Amo ka di kayo nadyape ang nakay niya alaman doon. Masasabi natin, pagka nakumbinsin natin ang ating sarili, masasabi natin na walang anumang bagay. Ang ganda yung sinasabi ng Apostol Pablo, masasabi natin na walang anumang bagay, anumang pangyayari na darating sa ating buhay,
na pwedeng ihiwalay tayo sa Diyos. Pagka makumbinsi natin ng buong sikap, katotohanan ng ating sarili sa mga bagay ng sa Diyos, masasabi natin, walang anumang bagay na maaaring pwedeng humiwalay o ihiwalay tayo sa ating paglilingkod, sa ating pag-ibig. Yung pag-ibig ng Diyos, yung pag-ibig natin sa Diyos. Let me read. And verse 35. What shall we separate us from the love of Christ? Shall tribulation? Meron po dyan? 35. Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation? Makapagkapigatian ba ang maaaring ihiwalay tayo sa pag-ibig ni Kristo? Distress. Kaya ba yan? Kung sinasabi ng Apostol Pablo? 35 po tayo. Walang anumang bagay na maaaring putulin yung ating paglilingkod, yung pag-ibig ni Kristo sa atin. Shall tribulation? Distress? Persecutions? Sa panahon na yan, mahigpit ang persecution. Ano yung persecution? Pag-uusig. Sa panahon na yan. Walang umuusig sa atin sa panahon ito. Malaya tayo. Noon, pinag-uusig sila doon dahil kay Kristo Jesus. Sa tribulation, distress, sa persecution, bisin ka din. Pamin ito, no? Pamin, bisin? Ahubaran ba? Panganib ba? Tabak ba? Ang sinasabi niya ay wala. Walang kakayanan ang mga bagay na ito para ihiwalay tayo. Kung nakumbinsin mo talaga ang sarili natin sa mga katotohanan ng Diyos na katulad nito. Ngunit, pagka hanggang ngayon ay hindi natin nakukumbinsi ang ating sarili doon sa mga katotohanan ng Diyos, at pagka nakarinig tayo na yung medyo masakit at tinutuwid tayo ng Diyos, di ba naman mga kasi pastor, nagbayag ka ka, nagsasaon ka ito. Hindi ka nakababa mo. Salimuutan ka hanggang makalunod kay iti, sakit aming nga siksikin mo. Makalunod ka tinidyo na barang sa gaputi sa una ko Diyos. Nagbig ka mo makmaktanganan. Ito ba ka, pupul ka amin, nagdito damo. Ito ba ka, mapangkan. Orang ka makasisgo, mapangkan miskus. Matalaga mo na kasi dyan, duman o abingganan mo na kung bingsi, ibagbagin. Kadagiti kinapudno iti Diyos. Mo nga maibagada ito eh. Ngayon may nakumbinsi mo na buo, ditirik nam, nagiliban ba iti Diyos. Maibagang nga awan isa, sino man nga man banag, na mangisina kanya tayo kini Kristo Jesus. Parang sidlang ano si Katisumina. Ngayon abingganan ito nakumbinsi mo itibagin. Hanggat kumbinsido ka sa mga bagay ng sa Diyos, walang sinumang, walang anumang bagay na pwedeng humila sa iyo para hindi ka na maglingkod sa Diyos. Di ba ang ganda? Kumbinsin niya magbagay yun. Lubungan, orienta ko kung kumbinsin yun, abot ka ta, parang lutot pa. O sige, unarap, biit, ay bagbagada pa na, Nuwi papaniti Diyos ko, nalima tayo, hindi mo lang akong kumbinsin. Pati na, di karabukog na, ablululoy amin na, nagbay, di mo lang akong kumbinsin namin na tao. Basta ipatangkan na mula tayo mapanjempir na. Mabalin na kumati, agitulog ako. Hindi ako maamu, ayan na di, impyerno namin. Naamu lang kung makipawit ka. At ang sinasabi dito ng banal na kasulatan na pagka nakumbinsi natin ang ating sarili sa Pablo, walang sinuman. Tignan nyo yung salitang ito. Kanina ay walang anumang bagay na maaaring umibalay sa atin. Ngayon, sa pinakahuli, walang sinumang nilalang na maaaring makapagpatigil sa ating paglilingkod sa Diyos. Pagka tayo naglilingkod sa Diyos, walang pag-aalilangan, dalisay ang ating puso. Dalisay ang ating mga paglilingkod. Ang kalooban ng Diyos ay ating nagagawa. Anumang hirap ay ang ating sinusuong ay meron tayong lakas na tapusin ang mga bagay. At ang pinakahuli na sinasabi ng Apostol Pablo ay
Pagka nakumbinsin natin ang ating sarili, walang sino man na maaaring makapagpatigil sa atin. Let me read. And verse 38, for I am persuaded. Kumbinsido ako ang sinasabi ng Apostol Pablo. For I am persuaded that neither death, kahit kamatayan, kahit yung buhay ngayon, kahit ang mga anghel, kahit ang mga grupo pa ng mga anghel, ang tinatawag dito sa mga grupo ng anghel ay principalities, powers, kahit ang panahong ito at ang mga panahong darating, kahit ang kalaliman, kahit ang kataasan, kahit anumang nilalang, ay walang kaya na tayo ay ihiwalay sa Diyos. At pagka tayo ay hindi nahihiwalay sa Diyos, nakapagpapatuloy tayo ng buong sikap na maglingkod sa Diyos. At pagka nakapagpapatuloy tayo ng buong sikap sa paglilingkod sa Diyos, walang pag-alinlang banal ng ating buhay at maganda ang ating kinabukasan. Pagka namatay tayo, ang mga bagay na ito na ating sinasang-ayunan ay matatanggap natin. Kaya mga kapatid, dahil ganito pala kaganda ang kinabukasan ng isang taong makukumbinsin niya ang kanyang sarili. Babasahin ko po ang pinakahuli. Lahat-lahat ng mga bagay nito. Ano masasabi natin sa lahat ng mga bagay na ito? Let me read. And verse 31, what shall we then say to these things? 37, nigh and all these things. Verse 38, and we know that all these things, lahat ng mga bagay na ito, brethren, hindi sapat ang dahilan para tumigil tayo. Amen? Walang bagay na sapat na magiging reason natin para tumigil tayo. Nais ni Pablo, itingin natin ng malayo pa ang ating mga karimin ng buong pananampalataya dahil may naghihintay sa atin dun sa bandang. Itingin natin, huwag yung ngayong hirap natin. Huwag yung kung anong kalagayan meron tayo. Yung doon na naghihintay sa atin. Alwalhati ang hindi kayang pantayan ng kahirapan dito sa daigdig sa ating paglilingkod. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos na nasa langit, salamat po sa iyong salita na amin pong narinig. Loobin mo po, O Diyos, na hindi po namin ito makalimutan. Loobin mo po na ito'y sumagana sa aming puso. Dahil katotohanan, kailangan makumbinsi namin ang aming sarili sa iyong mga katotohanan. Dahil lahat ng mga bagay na ito'y pakinabang. Hindi naman po sa ngayon, kundi sa lahat ng panahon. At salamat po, dakilang Diyos sa pag-asa na nasa aming puso na iyong inilatagay. Nasa dako paroon, Diyos. At sa mga panahon na darating, kami ay mga taong mananagumpay sa mga bagay dito sa daigdig. Salamat po sa ngalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.